Magandang umaga po mga kababayan. Pag-uusapan po natin itong si Tatay Digong na nasa ICC po. Kasi balita po merong hindi magandang nangyari po sa kanya. Naikwento po ni Pulong Duterte. Hindi po nakakakain po at ito'y nalipasan po ng gutom. Nakakalungkot po ito mga kababayan. Kasi alam niyo naman, si Tatay Digong mahal na mahal natin yan. Talagang pinahuli po ng mga kalaban, ng mga walang iya, ng mga gustong mawala ang mga Duterte. Gusto nilang hulihin si Tatay Digong. Gusto nilang mawala ang mga Duterte. Ngayon, nasa ICC siya, mga kababayan. Sinong hindi malulungkot dito? Alam niyo naman na mahal ng taong bayan ito mga kababayan. Siya lang po talaga yung Pangulo na nagmalasakit sa mga Pilipino. Kita nyo noon nung siya yung Pangulo po. Talagang tahimik po ang mga kalye talaga. Sumusunod. Walang mga korap. Takot lahat sa kanya. Tapos kinasuhan po nila ng crimes against humanity mga kababayan. Pinahuli nila, pinakidnap nila, sinakay sa eroplano. Ngayon, nasa ICC na mga kababayan. Tapos sasabihin nila, walang kwentang Pangulo, puro pagpapapatay ang ginawa. Hindi nila alam na maraming mga Pilipino ang may kagustuhan dito mga kababayan. Ngayon po, nagluluksa po ang mga Pilipino. Dahil po sa nangyari kay Tatay Digong. So dito po mga kababayan, balita po na talagang hindi daw napakain ng maayos ito si Tatay Digong at nakatulog na lang po. So ngayon, yung mga dilawan, pinklawan, mga bangag, tuwang-tuwa sila po mga kababayan na nakulong si Tatay Digong. Na sinasabi nila na hindi na daw siya gusto ng mga Pilipino. Itinakwil na daw ng mga Pilipino ang mga Duterte. Ang taong bayan daw ang nagsasabi na kailangang mawala si Inday Sara, mapababa sa pwesto. Tapos ngayon, mga kababayan, nagkaroon ng eleksyon. Nakita nyo po ang resulta ng taong bayan. Nagalit po ng sobra ang mga Pilipino. Ibinuhos nila ang galit. Sabi nila hindi mananalo itong mga Duterte. Naging mayor si Tatay Digong. Si Basti Duterte naging mayor. Yung kanyang anak na si Pulong, yung isa pang kanyang apo, kung hindi ako nagkakamali. Talagang landslide po talagang pagkapanalo. Tapos, yung survey po kay Inday Sara. Naku po mga kababayan, talagang sobra-sobra po. Yung survey kay PRRD, winalis ang pangalan ni BBM dito mga kababayan. Talagang makikita nyo talaga yung galit ng taong bayan. Tapos ngayon mga kababayan, ibinasura itong impeachment. Ang ginawa ng mga dilawan, pinklawan, pati mga laos na artista, galit na mga kababayan. Hindi nila maamin na itong impeachment na ito, basura na. Makikita nyo naman kahit si Rodante Marcoleta na senador, na talagang mga kababayan na matinik ito ha. Kasi nga po malakas ito na magiging vice-presidente ni Inday Sara sa 2028. Mga kababayan, ilista nyo po yan. Nako po, maraming iiyak dito. Wala na pong isang kapare si Inday Sara na malupit, kundi si Marcoleta. Kaya mga kababayan, itong pagbasura po ng impeachment, talagang nararapat lang. Okay lang naman na ituloy Yun nga lang mga kababayan, talagang
Gusto kasi ng iba, matuloy, ma-impeach, maipakita daw yung mga ebidensya. Yan daw ang gusto ng taong bayan. Hoy, mga bobo! Hindi nyo alam ang totoong taong bayan. Ang totoong taong bayan, yung nagpanalo sa mga Duterte. Kita nyo yung alyansa. Winalis lang ng mga Duterte ng taong bayan. Sasabihin nyo, galit na galit ang taong bayan. Anong ginagawa nyo sa rally nyo? Kayo-kayo lang. Di ba, binabayaran nyo lang naman yung mga tao dyan para sumali sa rally nyo. Tapos sasabihin nyo, litisin si Inday Sara. Ma-impeach. Wala nang korap. Sasabihin pa ng mga bangag na, alam nyo mga 80-80, napanood ko ito sa TikTok mga kababayan yung matanda. Yung si Aling Marie, kala mo kung sino, na sasabihin niya daw, mga bobo kayo na mga DDS. Bakit pinagtatanggol nyo si Duterte yung matanda? Si Sara, bakit ganun na lang yung pagsamba nyo? Ginagawa nyong, alam nyo yun mga kababayan? Hindi nyo alam kung ano ang meron ng mga Duterte. Kita nyo po yung rally po na ginawa po ng Iglesia ni Cristo. Sinusulong doon na wag nang ma-impeach si Inday Sara. Ang ginagawa nyo, gusto nyo pang ma-impeach. Gusto nyo mapababa. Akala nyo kasi, kaya ginagawa nyo ito, gusto nyong mawala ang mga Duterte para hindi maging Pangulo. Ganun kayo. O, diba, totoo naman yon mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Ginagawa tayong mga bobo ng mga ito Gusto nila sila yung masunod mga kababayan. Ano ba sinasabi dito mga kababayan? Tuloy pa natin. I feel so worried of Tatay Digong's safety and if he will be back in the Philippines. Mga kababayan, makakauwi pa si Tatay Digong mga kababayan. Mag-pray lang po tayo. Itong mga demonyo na mga masasamang tao na ito na gustong mawala si Duterte, gustong makulong, may balik po yan. Sabi naman ng iba mga kababayan, this is better na po if nasa ibang bansa si FPRRD, especially yung may state of the art na healthcare facility considering his age. He will be much safer there considering what is happening in the Philippines now. Dito kasi mga kababayan ang balita kasi si Tatay Digong yung pansamantalang paglaya po niya may aampon na bansa pero hindi po siya dinisclose mga kababayan. Sabi naman dito, there is 125 countries that is ICC members but only Japan is more suitable for him. Its counterpart host will accept. O, kita nyo po mga kababayan. Ano pa sabi dito mga kababayan? I think Japan and Cambodia are the nearest to the Philippines. If they agree, their tourism will boost because of many supporters who will visit their country. Cannot host interim release pero can surrender. Mga ano ito? Better in Asia para same weather sa Philippines. Mga kababayan, nakakaiyak. Wala lang mga kababayan na iyak, okay? Pray po natin mga kababayan na makauwi si Tatay Digong. Pag-pray po natin. Sa tuwing po mga kababayan makikita ko si Tatay Digong yung picture niya sa ICC, naiiyak po ako. Kaya pasensya na po kayo.
Alam ko po, alam nyo po yung nararamdaman ko. Bilang nagmahal kay Tatay Digong po. Kasi alam ko, siya talaga yung pangulo na may malasakit sa Pilipino. Nakita nyo naman yung kanyang pamamalakad noon. Yung airport, nawala yung mga tanimbala, mga siraulong mga empleyado, pati matanda, tinatamnan nila, mga kababayan. Mga abusado, mga maduduming mga kubeta sa airport. Pinatanggal niya po yan. Pinalagyan din niya ng CCTV. Yung mga naninira ng bagahe, nagtatanim ng kung ano-ano para mamera. Natanggal po lahat yan. Ngayon, nagbalikan mga kababayan. Ngayon po, yung bago. Pinupunit po yung yung passport nyo kayo, mag-iingat kayo. Ayan mga kababayan, check, better in Asia, same weather sa Philippines. Hindi daw napakain mga kababayan Check po natin yung iba dito. Kaiyak lang po. Naiiyak po ako dito pagka... Ayan sa dahig po ito mga kababayan. Ang daming mga Pilipino na talagang nagpupunta po dyan. Mga kababayan natin na tunay na nagmamahal. Sabi dito, Independence Day sa Duterte Street. Naiiyak talaga ako pagka nakikita ko si PRRD mga kababayan. Nakakalungkot. Pero nananalig po ako na makakauwi po siya. Kakatigan po siya ng Diyos sa langit. Kahit anong sabihin nila, mahal siya ng mga Pilipino. Ayan sa ibang bansa po ito. Hanggang sa dulo, mabuhay ang mga Pilipino ang isusulong ang pagsuporta kay Tatay Digong. Ayan mga kababayan, kitang-kita nyo po. Independence Day. Nako po. Naiiyak po ako pagka nakikita ko si Tatay Digong na nasa ICC. Ayan mga kababayan, Ang dami nila. Mga kababayan from all over the world, mabuhay mga Pilipino. Alam niyo mga kababayan na ito lang yung pangulo na iniyakan na mga milyong-milyong mga Pilipino dahil sa ginawa ng mga tao sa kanya. Yung mga sakim sa lipunan. Ayan mga kababayan Alam niyo po kung ano ito. Alam niyo po yan. Bandila ng INC yan. Alam ko, mga kapatid po yung nandyan. Ito. Yan, mabuhay mga kapatid. Ayan mga kababayan Sa ICC yan. Nakakatuwa. Maraming salamat sa oras ninyo, Congressman Harold Duterte. Ayan, yung Harold Duterte na sa ICC yata ito. Buo ang suporta namin sa inyong adhikain para sa kapakanan ng ating mga mangingisda. Okay. Talagang, ang daming mga Pilipino na talagang mahal na mahal si Tatay Digong. Talagang nakakatuwa na marami nagmamahal sa kanya mga kababayan. So, yan po. Anong masasabi nyo dito? Tignan natin yung iba po mga kababayan. Wala na ito. Gamit na gamit ang eroplano na ginamit kay PRRD para malipad papuntang Dahig. Wow. Ayan gamit na gamit nila mga kababayan Ayan gamit na gamit nila mga kababayan. Ang lupit Sino mga ito? Kilala nyo? Kilala nyo ba ito? Gamit na gamit yung eroplano mga kababayan na ginamit na pinangkidnap kay PRRD. Ayan Galing yan Talagang may picture talaga agad 'Di ba? Talagang gamit na gamit
Sabi dito, you will never be loved. Putik na yan. Grabe, nakakaiyak, no? Grabe, Grabe yung mga comment. Kunwaring may proyekto, hoy. Nakakatawa ka. Grabe mga comment. Grabe, May bukas pa. Naku po. Ayaw ko na basahin. Siyempre, alam niyo naman. Yan, Grabe yung mga dito, mga picture ni Bakit di plansyahan yung damit ni Sobrang gaspang tingnan. Tagal na yung nireklamo sa Congress pero walang aksyon si Tamba. Naku po, mga kababayan, ang lulupit ng mga ito. Gamit na gamit, mga kababayan. O anong masasabi nyo, mga kababayan? I-comment nyo po. I-comment nyo po yung mga komento nyo. Si Tatay Digong po talagang aampunin ng ibang bansa. Hindi daw nakakakain, mga kababayan. Nakakalungkot, Nakakalungkot ito. Sana, Tatay Digong, pagaling ka dyan, makauwi ka, pinagpipray ka namin. Pinagpipray ka namin, Tatay Digong, na sana makauwi ka. Ka pa na maging mayor ng Davao. Kaya mga kababayan, salamat po ng marami sa inyo. Sana po i-like and share nyo ba ito? Manalig po tayo na mapalabas ang tunay na katotohanan tungkol dito kay Tatay Digong. Pag-pray po natin na maging malakas po ito. Maging maayos ang kanyang kalusugan. Kasi may edad na kasi ito, mga kababayan. Kaya salamat po sa inyo, mga kababayan. Once again, ito si The Wonder sa Philippines. Mabuhay po.